10 taon ako nakulong pero paglabas ko, nagulat ako dahil sa ginawa ng asawa ko. Hello Ate Ann, itago mo na lang ako sa pangalang Larry, 47 years old, may asawa, at 2 anak. Matagal niyo na po akong taga-subaybay, naisipan kong sumulat dahil gusto ko lang i-share sa inyo kung gaano ako kaswerte sa asawa ko at itago na lang natin siya sa pangalang Wilma. Masasabi kong masaya at masagana ang pamumuhay namin ni Wilma, Ate Ann. Ako ay nagtatrabaho bilang isang engineer at si Wilma naman ay piniling maging housewife. Gusto niya kasi hands-on siya sa pag-aalaga ng aming 2 anak. So naisip ko na patayuan siya ng sari-sari store para malibang naman siya kahit papaano. Simpleng babae lang si Wilma Ate Ann, pero matalino siya at magaling pagdating sa pera at pagnenegosyo. Nagtapos kasi siya ng business administration. Talagang nakakaipon kami. Hanggang sa sinubok kami ng panahon, Ate Ann, hindi ko na lang ididetalye ang nangyari. May conflict sa trabaho ko. At sa pinapatayo naming building, to cut it short, sa amin sinisi ang lahat. At umabot sa point na nakulong ako ng 10 taon mahigit. Yes po, nakulong ako. Of course, sobrang nagulat at nasaktan yung pamilya ko, lalong-lalo na ang asawa at mga anak ko. Hindi siya makapaniwala sa mga nangyari. Dinadalaw ako ni Wilma sa presinto once a week, kitang-kita ko ang kalungkutan niya. Hindi na nga siya nakapag-ayos sa sarili niya. Sabi ni Wilma sa akin, "Honey, anong gagawin ko? Ang hirap kapag wala ka. Paano ko kakayanin to?" Sinagot ko siya ng, "Huwag kang mag-alala. Hon, malalagpasan din natin ang lahat ng to. Manalig lang tayo sa Diyos. Mag-ingat kayo ng mga bata. Habang wala ako, huwag mo din pabayaan ang sarili mo. Mahal na mahal ko kayo." Hanggang sa nag-open up ako kay Wilma Ate Ann na may pera ako sa bangko, ipon ko yon. Emergency fund, kumbaga. Huling check ko noon, mahigit kumulang 1 million na yon. Siyempre na-shocked yung asawa ko, Ate Ann. Sabi ko, gamitin niyo muna yon habang andito pa ako sa loob ng kulungan. Lumipas ang mga araw, buwan, at taon, Ate Ann. 10 taon to be exact. Nakalaya na ako. At sa paglaya ko makakapiling ko na sa wakas ang pamilya ko. At maniwala kayo't sa hindi ko alam kung papaanong nagawa ito lahat ng asawa ko habang nasa kulungan ako. Ate Ann, yung perang 1 million ay naging 3 million. At may mga hektaryang lupain na pagmamay-ari na namin. May laundry shop na kami, may baboyan na kami. Sobrang na-amazed ako, Ate Ann. Hindi ko talaga in-expect ang lahat ng to. Habang nagkukwento yung asawa ko, Ate Ann, niyakap ko na lang siya at nasabi ko, "Thank you, Lord. Kasi binigyan mo ko ng asawa na sobrang sipag at mapagmahal. Kasi kung iisipin mo talaga, maraming pwedeng mangyari habang nasa kulungan ako, pwede siya maghanap ng iba, ilustay ang pera." Pero hindi niya ginawa yon. Bagkus nagsumikap siya at pinalago ang 1 milyon. Sa ngayon, Ate Ann, hindi na ako bumalik sa pagiging angry. Nagnegosyo na lang kami ng asawa ko. Hawak na namin ang oras namin, more time together, at marami na rin kaming tao na nabigyan ng trabaho. Ang lahat ng to ay ipinagpapasalamat ko sa Diyos at sa pinaka-the best wife ever, the love of my life, my Wilma. Hanggang dito na lang, Ate Ann. Naway nagustuhan niyo ang aking kwentong tagumpay. Maraming salamat po.